Nakarating kami, hindi ko alam kung saan, bakanteng lote. Nagmamakawa ko sa kanya, sabi ko, kuya, huwag mo ko papatay. Sabi niya gano'n, hindi kita anuhin. Basta sumunod ka lang sa akin. Sabi niya, magubad ka. Pinagubad niya ako sa loob. Nagubad ako. Pinagubad niya ako, tapos tinatry niya akong hawakan. Sabi ko, kuya, sige. Huwag mo lang patay. Ang akala ng isang content creator ay isa lamang itong pangkaraniwang araw. Ngunit hindi niya inaasahang mauuwi ito sa isang bangungot na magbabago sa kanyang buhay. Bandang 2:00 ng hapon noong Hunyo 27, isang babae ang namataang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan na nakaparada sa isang pampublikong parking lot sa Angeles City, Pampanga. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang lalaking sakay ng puting motorsiklo. Hindi na nakunan ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari, ngulit ayon sa salaysay ng biktima, siya ay sapilitang dinukot at isinakay sa sarili niyang sasakyan. Ang biktima ay kinilalang si Bebs Navarro, isang content creator. Gusto lang sana akong share kahapon, mga 12:40, 12:45 ng tanghali. Nakidnap ako, na-hold up ako, muntik pa din akong papunta ako ng sasakyan ko. Pagkabukas ko, may lalaking biglang lumapit sa akin sa likod ko. Tapos tinutukan niya ako ng baril. And then, pinapasok niya ako. Sabi niya, huwag kasi sigaw, pulis ako. Pinapasok niya ako sa loob ng sasakyan. Tapos sabi niya sa akin, doon ka sa passenger seat, sa baba. Pinaupo niya ako sa baba. Pinaluko niya ako. Ayon sa kanyang pahayag, ipinarada ng suspect ang sasakyan sa gilid ng kalsada kung saan naman ito isinagawa ang krimen. Nakarating kami, hindi ko alam kung saan, bakanteng lote. Pinark niya doon yung sasakyan ko. Nagmamakawa ko sa kanya, sabi ko, kuya, huwag mo ko papatay. May anak ako nag-aantay sa akin. May mga pamangkin pa akong pinapaaral. Matapos ang insidente, nahagip pa ng CCTV ang isang lalaking pinaniniwalaang suspect habang tumatakas at nagpapalit ng damit na hinihinalang pagtatangkang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Navarro, agad niyang nakilala ang suspect matapos niyang makita ang mga larawan ng mga wanted person sa presinto. Kinilala ng mga otoridad ang suspect bilang si William Maria Core, na ayon sa mga ulat ay dati nang nakulong ngunit nakalaya matapos maapagpiyansa sa isang nauunang kaso. Matapos mag-viral ang video na ibinahagi ni Navarro tungkol sa kanyang sinapit, may iba pang mga biktima ang lumantad. Isa sa kanila ang may-ari ng isang sari-sari store na nagsabing halos kapareho naman ng nangyari kay Navarro ang kanyang naging karanasan. Nirentahan po kaming store sa Panipuan. Hapon po noon ng 3 PM, kakatapos lang po ng ulan. Ako sa labas, nagwalis po, nakadress po ako noon. Pinupunasan ko din po yung mga bintana, yung sliding window po namin. Nung 3 beses ko po siya nakitang pabalik-balik sa tindahan ko po. Tapos po nung una po, tinanggal na yung mask niya. Bumili po siya ng tubig, uminom po siya sa harap ko. Kaya po nakampante ako na wala lang. Pero nung pangalawa po pumasok siya, nakamask na po siya. Tapos po naka-long sleeve na po siya. Nung naka-long sleeve na po siya, kinabahan na po ako kasi akala ko iba po. Kasi nung tumayo na po ako sa upuan, bigla niya pong binunot yung baril niya po sa dito niya po. Tapos nung bigla niya po pinatay yung mga ilaw. Tapos sinarado niya po yung mga kortina. Tapos po tinutukan niya po ko ng baril. That day po, May 19 po, nakadress po ako kasi noon, umuulan po, talagang wala na po akong masuot ng damit kaya siguro nakadress po ako. Nung araw po na yun, bumili po siya ng kimchi sa akin. Sabi niya, tikman mo nga to, baka panis na. Alam ko panis to. Hindi man po ako nagtitinda ng panis, sabi ko. Tapos po nung niyan, may papasok po sana, nilak niya po yung pintuan po. Bibili po kasi, highway po ako sa highway po ako. Nung po nun,
Nilak niya po yung, pinapasok niya po ako sa ilalim ng lamesa. Pinapahubad niya po ako, ayoko po. Tapos po ang ginawa niya po, wala po kasing strap yung bra ko. Parang patyup lang po, hinila niya po. Tapos po, pinaghimas-himas niya po ako. Nung hindi po siya nakakampante po, inubad niya po yung damit ko, ginupit niya po, pinapunit-punit niya po. Tapos po, pinapadila niya po sa akin yung katawan niya. Ayoko po. Kasi nadidiri po ako talagang sobrang ang putik niya po. Basa siya sa ulan. Kasi po uulan that day. Ang ginawa niya po, ako na lang po yung dinila niya. Taas hanggang baba niya po ako pinagdila-dila hanggang sa ang sakit po ng lamas niya sa daddy ko po. Grabe po yung traumang ginawa niya sa akin. Tapos po nung pinapasubo niya po yung ano niya sa akin, ayoko po. So ang ginawa niya po, tinutok niya po yung baril sa bibig ko po. Kaya natakot po ako kasi mukhang totoo po talaga yung baril. Kasi ang bigat po lalo na po, inaano niya po yung brace ko. Nung napaka-arte mo, minura-mura niya po ako, sinampal niya po ako. So, nanginginig na po. Kung ginawa niya po, may nakita po siyang balabal kasi po, may extra po ako laging damit or pantakip po sa ko po kasi nga nakadress po ako noon. Ginawa niya po, tinali niya po yung kamay ko, hinubad niya po yung panty ko po, tapos pilit niya po kung anuhin. Ayoko po talaga nung pumiglas ako. Nakatali na po ako. Nung nakatali na po ako, palabas po siya. Nung nakita niya po natanggal ko po yung tali ko sa, lamesa, kung saan niya po ako tinali. Binalikan niya po ako, binatukan niya po ako. Sa kanya po kinuha ulit yung ibang cellphone. Nakita niya po ito, tinago ko po sa may galon. Nung nakita niya po ito, nagalit po siya sa akin. So, ginawa niya po, kahit barya po, kinuha niya, nilamas niya po, kinuha niya po lahat. Kumuha pa po siya ng soft drinks, tsaka po tubig. Nung nun, lumabas na po siya, sinarado niya po ulit. Mga ilang minutes lang po, nakatakbo po ako palabas ng may po yung kamay ko, may nari pa po yung. Tapos po nung naghihingi po akong tulong sa mga tao. Tinitingnan lang po nila ako, halos iyak na po akong iyak, halos mamatay na po ako sa kakaiyak. Tinitingnan lang po nila. Di wala po mismong humabol sa kanya, nagtakang humabol. Kasi nga po may baril nga daw po, paano pagpati sila nadamay, ganun po. Mas nakakagulat pa ito, isa rin sa mga unamoy naging biktima ay isang 11 taong gulang na bata na mag-e-enroll pa lamang para sa nagdaan pasukan. Dahil sa pagdami ng mga reklamong iniuugnay sa suspect, nag-alok ang pulisya ng 500,000 pesos pabuya para sa sinumang makapagbigay ng impormasyon na magre-resulta sa pagkakadakip ni William Meria Core. Dahil dito, nahuli agad ang suspect sa loob ng 24 oras. Gusto lang sana akong share. Kahapon, mga 12:40, 12:45 ng tanghali. Nakidnap ako, na-hold up ako, and muntik pa din akong ma-rape. Dito sa Angeles. Ang nangyari kasi is nasa harap ako ng Kowa Hotel, tabi ng Tom and Tom's, tapos papunta ako ng sasakyan ko. Ngayon, pagpunta ko ng sasakyan ko, pagkabukas ko, may lalaking biglang lumapit sa akin sa likod ko. Tapos, tinutukan niya ako ng baril. And then, pinapasok niya ako. Sabi niya, huwag kasi sigaw. Huwag kasi sigaw, pulis ako. Pumasok ka. Pinapasok niya ako sa loob ng sasakyan. Tapos sabi niya sa akin, doon ka sa passenger seat, sa baba. Pinaupo niya ako sa baba. Pinaluko niya ako. Tapos sabi niya, habang nakatutok sa akin yung baril, sabi niya, magkaangat yung mukha lang dyan. And then, pinaandar niya yung sasakyan. Pinaandar niya. Pagkapaandar niya,
ando dun lang ako, nakayuko lang ako sa ilalim. Tapos, nakarating kami, hindi ko alam kung saan, bakanteng lote. Pinark niya dun yung sasakyan ko. Nagmamakawa ko sa kanya, sabi ko, kuya, huwag mo ko papatay. Huwag ako. May anak ako nag-aantay sa akin. May mga pamangkin pa akong pinapaaral. Tapos natanong niya, may pera ka. Kinalkal niya yung bag ko. Tapos, kinuha niya yung cellphone ko. Pinatay niya yung cellphone ko. And then, kinuha niya yung pera ko. Yung unang nakuha niya sa isang bag, yung small bag ko, is 3K. Sabi niya, pera ka. Ang sabi ko, wala na. Tapos, kinalkal niya yung malaki kong bag. Pagkakalkal niya doon, may nakita pa siyang pera. Tapos may small wallet kasi ako doon. Meron pang pera, siguro mga nasa 10K. Kinuha niya, nagalit siya, sinungaling ka. May pera ka pa dito. Tapos hinahanapan niya ako ng alahas. May alahas ka. Sabi ko, wala. Wala akong alahas, kuya. Tapos, ayun, kinuha niya yung pera. Binulsa niya yung cellphone ko, yung pera. Tapos, sabi niya gano'n, hindi kita anuhin. Basta sumunod ka lang sa akin. Sabi niya, magubad ka. Pinagubad na ako sa loob. Pero ando doon pa din ako sa baba. Sa baba ng passenger seat. Pinapayo ko niya ako, huwag kang angat. Pero tinatry ko lumingon. Walang tao, nasa bakanteng lote. And then, nagubad ako. Pinagubad niya ako, tapos tinatry niya akong hawakan. Sabi niya, pag sumunod, hindi kita papatayin. Basta sumunod ka lang. Gusto ko. Gagawin mo ba yung gusto ko? Sabi ko, kuya, sige. Huwag mo lang patay. May mga nag-aantay pa sa akin. Yung anak ko. Tapos, sabi niya, hindi na daw makontak yung kasamahan niya. Nandun daw yung cellphone niya sa kasama niya. And then binalik niya ulit malapit sa pinagkuha niya sa akin, malapit sa Momentoms. Pinark niya parang malapit sa likod ng Blue Moon. Pinark niya ulit yung sasakyan doon. Sabi niya, huwag kang gagawa ng kahit ano, huwag kang sisigaw. Yung buko ka lang dyan sa baba. Tapos kinuha niya yung tali sa bag ko. Tinali niya ako doon sa kambyo nung sasakyan ko. Tinali niya ako na may pet gamit yung parang ribbon ko na LB sa bag. Tinali niya, imigpit yung kamay ko doon sa kambyo. Pati yung bra ko, ginamit niya pantali. Tapos yung mata ko, pinaringan niya ng damit ko, yung mukha ko. Tapos, sabi niya, dyan ka lang. Pupunta ko lang yung kasama ko, sabi niya. Tapos lumabas siya. Tapos tinry kong tanggalin yung takip sa mata ko kasi gusto ko lumingon. Gusto humingi ng tulong. Umangat ako sa passenger pero nakatali pa rin ako. Tapos tinignan ako sa labas kung may tao. Wala akong pakitang tao. Walang dumadaan pa. Tapos maya nakita ko siya dumaan siya, nakamotor na siya, nakapula siya, nagpalit siya ng damit. Nung una kasi naka-commode plaid siya na noong sleeve. Tapos nakita ko sa kanya nakapula na siya, tapos nakamotor siya. Dumaan siya doon. Tapos maya bumalik siya sa akin. Tapos bumaba ulit ako doon sa baba ng passenger seat sa ilalim. Tapos nagalit siya kasi nakita niya nakaangat na yung sabi niya ang kulit mo. Sabi niya sa akin, tinutukan niya ulit ang kulit mo. Sabi niya ganun. Sabi ko sa'yo, ang kulit, diyan ka lang.
Tapos, pinilit niya ulit ibalik yung piring sa mata ko. Tapos, nung ulit tinatry nga ulit ako hawakan sa salkan. Tapos maya-maya sabi niya, "Diyan ka lang, pabalik ako, huwag ka makulit." Sabi niya, "Tangina mo, papapayin kita." Eh, lumabas ulit siya. Tapos lumabas siya, inangat ko ulit yung nakapiring sa ulo ko. Tapos umangat ako. Tapos may nakita kong padaan na dalawang babae may kasamang Koreano. Tapos may isa pang babaeng matanda. Pag ganun sila magkasama, tinry ko in-open yung pinto gamit yung ako. Tapos nung pagka-open ko ng pinto, nagsigaw ko, tulong. Tapos nung tinitignan ako ng mga tao, hindi sila lumapit. Tapos, please, tulong ko yung pat. Tapos lumapit yung Koreano. Tapos yung baba. Tapos nakita nila nakatali ako. Yung Koreano, naghanap siya ng gunting para matanggal yung tali sa kamay ko. Tapos mabay siya tinatanggal na nila. Tapos yung nagubad yung Koreano para lang matanggal ako ng tabi. Papakita ko sa iyo yung video. May video konti yung babae na tumulong sa akin. T-shirt. Opo. Ginapos siya? Grabe yun. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ko alam kung nahuli na siya sana, pero sana mahuli siya. Kung hindi ko nabuksan yung pinto, kung hindi ako nakahingi ng tulong, pili ko pagbalik sa akin. Papatayin ako. Baka kasama niya na isa niya pang kasama. Grabe yung trauma, yung inig ko, yung ko. Maghapon ako umiiyak. Ang tagal namin. Nagpunta ako police station. Nag-iimbestiga sila. And then, may pinakita sila sa akin picture ng ex-convict. Sabi nila, kung kamukha nung gumawa sa akin. Tapos sabi nila, kakalaya lang daw nun. Sana lang mahanap siya kasi baka magawa niya pa sa ibang nagawa niya sa akin, mas malala pa. Sana talaga mahanap siya. Sana lang.